Pwede ba dahil nga ang libro maghimog tao? O ang tao maghimo og libro? Of course, ang simbahan, pag-ani ni Kristo, nagtukod siya ang simbahan. San Mateo 16, 18, 19. Uban sa 12 ka apostoles, 72 ka disipulos, with Mama Mary and the women of Jerusalem who follow Jesus. Wala gyud magdaladala si Kristo sa kalibutan og Biblia, wa magilok-ilok og Biblia, sama sa gibuhat sa mga pastorutoy, ministro og ansyano sa mga seksi ni Jehova. Si Kristo nanudlo sa kamatuoran gikan gyud sa iyang baba. O gitudlo kini sa dalunggan sa simbahan. The heirs of the church through the apostles, the disciples, and the first Christian generation, the first generation of Christianity, nadawat ang kamatuoran gikan sa pulong sa Dios, gikan gayud sa pulong sa Dios nga nagpakatao nga mao si Kristo. So that Christ teaches His words and wisdom to the church directly from His mouth, to the ears of the apostles, to the ears of the church. Mao nga ang simbahan, mao'y nakadawat sa kamatuoran, mao'y nakadawat sa tanan nga mga kamatuoran gikan sa baba ni Kristo. Ug mahinungdan ang simbahang Katoliko na himong depository of truth, depository of faith, depository of sacraments, and depository of salvation. Di ginamalalis mga igsoon, si Kristo mismo mo'y nanudlo sa iyang kamatuoran, kagitawag og maayong balita ngadto sa simbahan, so that the truth comes from the mouth of Jesus, nga gidawat kini sa simbahang Katoliko. Busa una ang kamatuoran na dawat sa simbahan, pinaagi sa gitawag nato the oral kerygma and the oral teachings of Christ to the Catholic Church. O ang simbahan nga gitukod ni Kristo, nag-record sa iyang kasaysayan sa bagong tugon, sa iyang pagbakig sa durot ni Kristo, og may nahimong bagong tugon, o gidugang kini sa simbahan sa daang tugon, so that the Bible is a composition of the Old and the New Testament, from the Jews and to the Christians of the New Testament. That's why naay Biblia nga nigawas sa kalibutan, nga gihatag o gibuhat sa simbahang Katoliko, pinaagi sa iyang Santo Papa si Pope Damasus, nga nagsugo kang St. Jerome to compile the scriptures, the Old and the New Testament, into one book, into one Latina Vulgata version, composed of 72 to 73 books. Una gayud, gitukod ni Kristo ang simbahang Katoliko bago pa gibuhat sa simbahang Katoliko ang Biblia. Og mao na husto, ang tao naghimog libro, dili kay ang libro maghimog tao. Kamo na nahitabo sa mga sulpot nga mga protestante, mga nasunog pag-usab nga mga tao, born again Christians o mga fundamentalist Christians, na porma ang ilang mga pundok tungod sa pagbasa-basa sa ilang leader, sa ilang magtutukod sa Biblia. Moinungdan nga ilang simbahan, produktora sa una-una og sayop nga pag-interpretar sa Biblia sa ilang magtutukod. Walay lain si Felix Manalo, si Kibuloy, si Soriano, si Lito Gilias, si Charles Tassi Russell sa Siksing Gihubak, sa Cuatro Cantos, kisa may founder sa Cuatro Cantos, babae, Amy Simple McPherson. Sa Baptist, si John Smith. Ang founder sa Mormons, mga 50 asawa, Joseph Smith. Unsa pa? Pentecostal, ka Parkham. Ang nasunog pag-usab, born again Christians, kang Chu sa China. Mauna ang mga sikta, nga mga sulpot, nga nanunga pinaagi sa pagbasa-basa ng Biblia. Una pa ang Biblia kaysa ilaha. Oh, that is wrong. Because Jesus Christ come to earth not bringing any single book of the Bible. Wa gyud isa ka libro nga si Kristo giilok-ilok sa iyang pagwali, kundili ang kamatuoran iyang gisulti pinaagi sa iyang gahom ug kaalam in His own wisdom. As the source of wisdom, as the source of truth, si Kristo nagwali, huwag gamit-gamit og Biblia. Apa nang manggamit og Biblia, questionable pa, ano man? Remember when Jesus Christ, tempted by the devil, Matthew chapter 4, verses 1 to 10. The devil, quote-unquote, in the scriptures. Ingon Satanas, nasulat kini sa kasulatan.
Usa kini daing nagdalag Biblia karon. Bantayanan dili tanan niya sa Dios. Kay si Satanas o ang mga sakop ni Satanas mo gamit usab di ay mga balaang kasulatan. Mao ni mga sulpot. Mao na bantayan nato. Ang mga mini nga magtutudlo, mini nga propeta, mga pastor nga bagong niabot nga way labot ug wa sa Biblia. Wa gyud pastor sa Biblia. Kanang Episo 4:11 nga pastor nga linya sa apostoles panahon ni San Pablo, mga Katoliko na nga mga lidere sa simbahang Katoliko, gitawag nag pastoral council. Mao na ang mga presidente sa GKK, mao na ang mga apostolado, mga kaabag, katikista, mga CFD o guban pang apostolado, gitawag na sa simbahan og pastoral council. Wa gyud pastor sa Biblia. Ako naman ang gibalik-balik dire. Walay pastor gisugo pagwali og maayong balita. Ang gibuhat sa pastor nagwali maayong pangita. Magwali Gisus tapos og pisos, magwali Kristo tapuson kag 10%. Tanang pastor kawatan sa ikanapulo. Kay ang Malakyas 3:8 nga ilang gipangilad sa ilang mga sakop, ang pare ang gisugo dili ang pastor. Busa tanang pastor o founder sa sikta mga kawatan. Wala po'y pastor gisugo nga mahulik tag 10%. Walay pastor po gisugo nga munyag. Sa first century Christianity, walay born again, walay Pentecostal, walay Mormons, walay Iglesia ni Manalo nga namunyag. Ang simbahang Katoliko namunyag diha sa buhat sa apostoles. All baptisms are conducted by the Catholic Church and the Acts of the Apostles. Mga 11 tinuod. Anang maingon mo nga immersion kamay sakto, dili sa Katoliko ng immersion. Kanang aspersion, infusion nga bunyag, Katoliko na tanan diha sa buhat. Way labot ang sulpot diha, kay wa pa nagtukod si Manalo diha, wala pa Skibuloy, wala pa Soriano, wala pa ang mga sulpot nga mga magtutukod, labi na si Lito Gilyas, wa pa dyan na natao diha. Mo nang kamatuoran, mo nang nangahalangan na ang mga pastor, di na moduol, mahadlok na sila kay niyagyagay naman is kamatuoran. Dili man nato isakripisyo ang kamatuoran. We cannot sacrifice the truth. Ginhanglan isulti na tong kamatuoran, kaya ang kamatuoran ingon si Ginoong Hesus sa Juan 8:32, makahatag ka na tong kagawasan. Og way laing kamatuoran nga si Kristo nagpakatao, nagtukod og simbahan, og ang simbahan naghimo og Biblia. Busa ang simbahan may otorisado paghubad sa Biblia. 2 Pedro 1:20-21 niingon si San Pedro, the first pope of the Roman Catholic Church, no prophecy of the scripture is of any private interpretation. For the prophecy came not in the old time by the will of man, but holy men of God spoke as they were moved by the Holy Ghost. Walay propesiya sa kasulatan nga gamiton sa kaugalingong pagsabot ug paghubad. Sama na hitabo sa Seventh-day Adventist Church, sa mga salbahista o sa mga subadista nga reliyon nga tinukod ni Miller ug ni White, nga nagproclaim nga si White ug si Miller mga propeta. O wala kini sa Biblia. Busa ang ilang mga founder mini nga mga propeta. Walay gitugutan nga magubad-ubad sa Biblia. Nga naman kay ang katawhan sa Dios, ang iyang 12 ka apostoles nga unang mga pari ni Kristo, mauray giutorisar, mauray otorisado paghubad sa Biblia uban sa iyang mga pari. Ang 12 ka apostoles puro to mga pari. O ang pangulo nila si Kristo, pangulo nato si Kristo labang pari. Asa mabasa sa Biblia, Hebro 8:1, Hebro 3:1, doon nakita'y pangulong pari nga mao si Kristo. Si Kristo pangulong pari, dili pastorotoy si Kristo. Pari yun si Kristo, pangulong pari. Gitawag na sa Latin og Pontifex Maximus, High Priest, labaw sa tanang mga pari. Kung si Kristo labang pari, ang iyang mga sakop, mao po'y kauban niya nga mga pari, ang 12 ka apostoles. Nabaday general sa pulis nga ang sakop civilian, pulis na tanan. Kung si Kristo pangulong pari, pari po itong 12 ka apostoles. Nabas Biblia na. 1 Pedro 2:5-9. Niingon si San Pedro, kita ang gingharian sa Dios, kita ang piniling nasod, ang balaan nga katawhan, ang gingharian sa mga pari. Kung sa ingon sa Pangulong Pari sa Iglesia Katolika, ang iyang Santo Papa, kita ang Pangulong Pari. Kita ang gingharian sa mga pari. Busa ang mga apostoles, puro pari. Why pastorotoy nila? Kay og pastor, delikado ta diha, kay supsupan tag 10%, unya tudluan ka pagdumot.
ni Santa Maria sa mga santos o sa mga pari, mainungdan nga maimpirno ka tungod sa pagpagtulunaan nining mga sulpot nga mga sikta nga wa sa Biblia. Ano yung mga igsoon na atong kitagag reaksyon karong hapuna, no? Ingon ni Father Gitgano, ang simbahan mao'y haligig sukaranan sa kamatuoran, which is very true. Mabasa sa 1 Timoteo 3:15, ningon lagi si San Pablo nga ang simbahan mao'y haligig sukaranan sa kamatuoran. The church is the pillar and the ground of truth, not the Bible. Ang Biblia, instrumento lamang na sa simbahang Katoliko sa mga kamatuoran nga ilang gisulat. Apan sa wala pa'y Biblia, ang kamatuoran gipasapasa kini isip sugilanon, oral tradition, the oral kerygma of Jesus Christ. It says to the apostles and to the first Christian generation Christianity, ang unang mga Kristiyano sa Jerusalem ngadto sa Roma, mauna mga igsoon, ang gitawag natog oral tradition, the oral kerygma of Jesus Christ, nga gitudlo ni Kristo binaba ngadto sa iyang simbahan. Wala pa ang Biblia. Una ang tradisyon bago pa ang Biblia. Si Kristo nanudlo sa edad nga 30. San Lucas 3:23. Nagpanuigon si Jesus og 30 sa pagsugod niya pagpanudlo sa mayong balita o pagtukod sa gingharian sa Dios. At 30 years of age of our Lord Jesus Christ, He began preaching the Word of God without any Bible. Kaya ang Diyos maituburan sa kamaturan, giwali niya ang maing balita, binaba. Gihatag kini sa simbahan ngadto sa mga apostoles o ngadto sa 400 ka tuig ang simbahang Katoliko nagwali sa maing balita gikan sa kamaturan kay gisulti ni Kristo nga binaba, wala pa'y Biblia. Busa una ang oral tradisyon kaysa Biblia. Sayop ka ng pag-ingon sa mga pastorutoy, ministro, gansyano, o mga sulpot nga mga founder, nga una kuno ang Biblia. Sayop na mga igsoon. Sayop na ilang pag-ingon nga ang pagtulunan diharigod sa Biblia. Kaya kung wala pa maghimo ang Biblia, simbahang Katoliko, wala pa maghimo Biblia, wala sila kamatuoran. Sayop na ilang prinsipyo. Maingon sila nga ang Biblia mao'y sandiganan sa pagtuo. Kung kuhaon sa simbahang Katoliko ang Biblia, wala na sandiganan ang mga sulpot, mga tumba silang tanan. Busa, sayop ka ng pag-ingon nga ang Biblia mao'y source of truth. That is wrong. Tama gyud si Brother Darwin. 400 years ang Kristiyanos nga Katoliko nga Romano nagwali sa maing balita. Walay gigamit nga Biblia. The oral kerygma and the oral teachings of Jesus Christ to the apostles and to the first Christian generation Christianity nakadawat sa pulong sa Dios, binaba kana nga mga pagtulunan gikan ni Kristo sa iyang mga apostoles. Mao nang kamatuoran. Busa kamo mga dili Katoliko na sayop ang inyong doktrina nga ang Biblia mo ay source of truth. Ang Biblia mo ituburan sa kamatuoran. Tungod kay wala pa'y Biblia, ang Iglesia Katolika nanodlo na sa kamatuoran kay nadawat kini gikan sa baba, gikan kini kang Kristo nga iyang giwali o iyang gitudlo sulod sa tulo ka tuig nga iyang giformation ng iyang simbahan. That is age of 30 to 33. Gipatay si Jesus sa mga Sabadista edad nga 33. Og sa iglesia ni Manalo, duha ka pagtuo ang nagpatay ni Jesus. Pagsupak niya sa adlawng Sabado og wala sila mutuo nga si Kristo Dios, mahinungdan gipapatay si Jesus. Duha ka sikta ning nagpatay, kanang di mutuo nga si Kristo Dios, apelas nagpatay, og kanang nagsaulog og igpapahulay Sabado. Nahibulong ko sa mga Sabadista, maingon sila Kristiyanos, pero tuwa sila ni pahulay sa kaaway sa Dios nga igpapahulay. Tuwas nagpatay. Ang mga Sabadista ni patay ni Kristo. Tuwa sila ni Uyon. Ang mga apostoles may tinuod nga nagsimba kang Kristo pagkabanhaw. San Mateo 28:9. Sa pagkabanhaw ni Jesus sa unang adlaw sa simana, adlawng Domingo, ang mga apostoles misugat kaniya og silang tanan misimba kaniya. Ang tinuod nga simbahan, musimba sa nabanhaw nga Kristo adlawng Domingo, apan ang simbahan nga palpak og sayop mo pahulay og Sabado niuyon sa nagpatay ni Jesus. Mao na mga Sabadista gitawag na in English og Seventh-day Adventist Church. Inukod sa duha ka mini nga propeta, Ellen G. White og William Miller. Anong mini nga propeta kay wala sa Biblia?
Si Felix Manalo mini pod nga sugo kay wa gid na gisugo si Manalo. Way mabasa nga si Manalo gisugo, busa si Manalo butbuton nga sugo kay wa man siya gisugo. Ang gisugo ni Kristo San Mateo 28:19-20 ang iyang simbahan, ang mga apostoles, ang mga pare. Og ningon si Jesus sa napulog duha, panglakaw kamo ngadto sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan, himua silang akong mga tinun-an, bunyagi silang tanan sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Tudloi sila sa tanang mga butang nga akong gisugo kaninyo, og hinumdumi ako maguban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Kinsay gisugo? Ang simbahang Katoliko, mga apostoles. Wa gini Manalo nga gisugo. Mana nga pagingon nga si Manalo sugo, bot-bot na. Wala na sa Biblia. Nailad ang mga iglesia ni Manalo, loy kayo. Isupsupan og 10%, mga halad, mga lagak. Nadato ang Family Corporation ni Manalo, ni Kibuloy, ni Soriano, pinaagi sa ilang pagpangilad o pagpangawat sa halad sa ilang membro. Wa sila gisugo, mga igsoon. Ang simbahang Katoliko ra mo'y gisugo ni Jesus. Asa mabasa sa Biblia? San Mateo 22:17-21 ningon si Jesus, ihatag ni Cesar ang iya ni Cesar, ihatag sa Dios ang iya sa Dios. Asa ihatag niya sa Dios? Sa mga tinunan, sa mga apostoles, sa mga pari. Asa mabasa? Malakyas 3:8, mga pari gisugo. Og sa bagong tugon, mga apostoles, maapoy nanguhag mga halad, dili na ikanapulo. Kay si Kristo wala na gyud magsugog 10%. Gisaway ni Jesus ang naghatag ikanapulo. Asa mabasa sa Biblia, San Mateo 23:23. Alaot kamo mga eskribag, mga parisiyo, mga maot. Naghatag kamo sa ikanapulo bisan gani sa lamas, sa irbabina ug sa kamingag. Apan nalimtan ninyo ang pagkatiman sa mga byuda, sa mga ilog, sa mga kabus. Alaot kamo naghatag ikanapulo. Mao nang netabo karon sa mga dili Katoliko, PBMA na sila tanan. Pastor, burot, membro, alaot. Kana mga pastor, tulisana sa 10% kay wa gid na gisugo. Si Kristo niingon, alaot mo nga naghatag ikanapulo. Apel ang membro, alaot. Busa, aron di ka maalaot, ayaw pagprotestante kay subsupan kanila 10%. Mao na ang tinuod. Mao na mga igsoon. Og sa sulat ni San Pablo sa 2 Corinto 9:7, niingon si San Pablo, usa sa mga pari ni Kristo, sumala sa Roma 15:16, ako nagalagad ni Kristo ingon nga iyang pari. Niingon San Pablo, kinahanglan ng maghalad ngadto sa Dios, sumala sa gugma sa iyang kasing-kasing, dili kay pinugos. Ang mga pastor kusog mamugos, manghadlok, balik-balikog basa ang Malakas 3:8, ang di mo halad di kanapulo kawatan, sila ra day kawatan kay wa gisugo. Luoy kay ilang mga membro naghatag yung ikanapulo. Mao ni ilang pagpanghadlok, mao ni ilang pagpanghulga, sila di ay mo'y kawatan. Luoy ang ilang mga biktima. Aron dili mo mabiktima, kung ni inyong relihiyong Katoliko, kay mo na itinukod ni Kristo. O pagpabilin mo diya, pag inabuhing matarong, aron ta maluwas. Kung gusto mo biktima sa mga Family Corporation ni Manalo, Kibuloy, Soriano, mobalhin mo, perting luoyan ninyo. O niya, dool ra ang impyerno, kay tudluan mo unsaon pagdumot ni Mama Mary, sa mga santos, sa mga pari, sa Eucharistia, o sa mga tanan nga mga gitudlo ni Kristo. Ila ng supak-supakon, ila ng bali-balion. Amo na, atong tanahon, atong batayan, ang simbahan, mao gayod ang haligi og sukaranan, kay si Kristo paganis kalibutan, wa gyud siya nagpaprintag Biblia, wa siya magilok-ilok og Biblia sa mas gihimo karon sa mga sulpot. Si Kristo nanudlo gikan sa iyang baba, og ang kamatuoran gikan ni Kristo gidawat sa simbahang Katoliko. Gitawag ang simbahan og depository of truth, depository of faith, depository of sacraments, and depository of salvation. Mao na ang timana nato mga igsoon. Ayaw mo pa ilad. Kay daghan ron mangingilad, nagkurbata, naka-Amerikana, nakabarong Tagalog. Mao na ang mga pastorotoy sa lain mga sikta, mga ministro ni Manalo, og mga ansyano sa Siksing Gihubak. O kining mga reliyon nga gikan sa Amerika, Baptist, Pentecostal, Saksi, tanan-tanan, Mormons, usog ni sila mahingon nga ang Katoliko, mga makasasala, dautan, kriminal, pero sila ra ay kriminal. Nga naman, ang balaod sa Amerika, ni oyon sila abortion.
gina-abort nila ang mga bata sulod sa tiyan. Ini mga sikta nga Baptist, Iglesia, kining mga Church of Christ o guban pa, mga Pentecostal, mga Sabalista. According to survey and latest report, libo ka mga bata ang gina-abort sa Amerika og niuyon ang mga sikta nga mga sulpot, Baptist, Pentecostal, unsa pa? Seventh-day Adventist, sila di ay may kriminal. Nga naman, nitugot sila nga ang ilang mga bata i-abort. Mas pinangga pa nila ang iro sa Amerika kaysa tao. Ang iro ilang panggaon, ang bata ilang i-abort. Yan anak kasalbahis. Ang mga Amerikano, ilabi na ning mga sulpot nga sikta, nga sigig panaway sa atoa nga kita kuno mga kriminal. Sila di ay may kriminal, mga igsoon. Libo ka mga bata nila nga gipa-abort. O kanang pag-abort sa bata, that is an offense to the first up to the 10 commandments. Dili ka magpatay. Apan ang mga sulpot sa mga Amerikano nga mga sikta, niuyon pagpatay sa mga bata through abortion. O gapit na mo na nadap sa Pilipinas, may gani kay na nabantayan sa Supreme Court. Niadtong paglusot sa RH law nga gipasa sa usa ka yawanon nga senador o congresswoman. Kadtong naglukso-lukso sa Congress nga na-approve ang RH law nga naanaunta dito ang same-sex marriages o abortion. Mao si Hontiveros. Igon sa kasilang Satanas nga malipay man siya kamatayon, malipay man siya abortion. May gani kay nakabantay ang Supreme Court. Niingon ang Supreme Court sa Congress, sa tong mga congressmen o mga sinatong na sa atong konstitusyon, sa atong balaod, sa atong preamble. Nagingon, we the sovereign Filipino people imploring the aid of the divine providence. Ang ato din konstitusyon nagtuog Diyos nga naman nga naa may abortion, nga ang abortion iya man na siyawa. Sa Juan 8:44 niingon si Jesus, mga anak kamo sa inyong amahan nga maong yawa nga nagapatay sukad pa sa sinugdan og mao'y tuburan sa tanang bakak. Busa kini mga sikta nga relihiyon nga niuyon og abortion sama sa Baptist, Foursquare, Pentecostal, Sabadista, uban pa nga gikan sa Amerika, mga kriminal. Ipatay og mga inosenteng bata sulod sa tiyan sa inahan. Mauni sila ang mga anak sa yawa. Nganong mutuo man mo aning mga siktaha, nga wa man mo barog sa balaod sa Dios, nga giingon sa ayaw sa pagpatay. Mga mga igsoon, atong reaksyon og tubag nining usa ka pastor nga nanghilabot ni Father Darwin Gitgano. Namatod pa niya sa sayop si Father Darwin Gitgano sa iyang pagingon ngang simbahan maisukaranan o galigis kamatuoran. Kundili ang tanang pastor maisayop kay wala gayoy pastor gisugo si Kristo nga magwali. Wala po nanudlo si Kristo mga pastor sama sa mga apostoles sa Katoliko nga gitudloan gyud ni Kristo for 3 years. There is the so-called formation of the priest of Jesus Christ, the 12 apostles. Sa edad nga 30 ngadto 33, mabasa sa San Lucas 3:23. Pag edad ni Kristo 30, iyang gisugdan pagpanudlo ang mayong balita sa iyang simbahan sa 12 ka apostoles na human kini sa tuig 33 sa iyang edad. Gipatay siya sa mga Sabadista o iglesia ni Manalo. Apan ayaw kabalaka kay ang atong Dios nga si Kristo dunay gahom sa pagkabanhaw. Gibanhaw niya ang iyang kaugalingon. Human siya gipatay sa mga Salbahista o sa mga iglesia ni Manalo sumala sa San Juan 6 5:18, no? Mabasa na nato San Juan 5:16-18. Duha ka rason nga si Kristo gipatay. Kaya gilapas niya ang Sabado sa mga Salbahista. Mao nang Seventh-day Adventist Church inukod sa duha ka propeta og buang nga founder nga mao si Ellen G. White. Naay ni react sa akong post Mr. Dilio Bitonio. Asa man ang imong medical certificate nga ang among founder si Ellen G. White naay sakit sa utok. Ako siyang gitubag nga naa si Dr. Usa sa mga doktor sa Seventh-day Adventist Sanitarium sa Seventh-day Adventist Sanitarium Creek in Michigan ni sulat si Dr. Russell that the visions of Mrs. White is due to her brain disease. Kasi giingon sa doktor sa Seventh-day Adventist Sanitarium kadto diayng mga paragna ni Ellen G. White sa Daniel
tungod ko to sa bunga sa iyang sakit sa iyang utok. Nabuang din si Ellen G. White. Busa, kanang mga panagna o mga libro ni White, libro na siyang kabuang. Ang mga mutuo ana, mga buang-buang po, mental hospital. Mga sabalista, naluoy ko ninyo, naluoy mi ninyo, nailad mo aning mga reliyon nga tinukod og mga Amerikano, Saksi ni Jehovah, Amerikano nagtukod na, Charles Tacy Russell. Ang sala ana, ang iyang asawa, ni-file niya divorce kay gipabusan ng iyang katabang. Kana si Charles Tacy Russell, founder sa Saksi ni Jehovah, usa ka mangingilad nga founder na-approve sa Supreme Court og napribahan nga ang iyang miracle suite dili tinuod, giuli ang mga kwarta sa iyang mga sakop. O niya kanang Saksi ni Jehovah, kriminal kana nga reliyon ug sikta kay ang ilang mga sakop ani kasakit kung nabunuhan og dugo dili nila pabuno og dugo hangtod mamatay. Ingon ana ka kriminal ang mga saksi ni gihubak. Tinukod ni Charles Tacy Russell 1872 sa Amerika. Busa daghan diri sa atoa nailad ani mga reliyon nga dalag Amerikano. Ang uban nailad pod kang Felix Manalo nga Pilipino, So pagtuon in taon no ay mo pagtuo-tuo ang mga nagdaag Biblia. As I have said earlier that Satan himself, quote unquote in the Bible, quote unquote in the scriptures during temptation of Jesus. Ingon si Satanas, Kristo nasulat na kini sa kasulatan. Si Satanas ni kutlo kasulatan. Way rason nga ang mga sulpot nga mga sakop ni Satanas nga nagkabahin-bahin ning kalibutan na di pod mo gamit sa atong Biblia, di pod mangiskwat. Nangiskwat yun. Og mao ni sila si Beelzebul ingon ni Kristo. Ang yawa nga si Beelzebul mao ang uluhan sa pagkabahin-bahin. Og kining protestantismo nga 60,000 na kabuok nga nagbitbit og 66 books magkasinabot. Produkto kini sa yawa nga Beelzebul sa ilang pagkabahin-bahin. O gibasidaan kini ni San Pablo sa Roma 16, 17, 18. Ningon si San Pablo, magbantay kamo ni atong mga tao nga magsamok-samok kaninyo, magbahin-bahin, magsupak-supak sa inyong pagtuo. Kining mga tawhana dili tinuod nga mga nagalagad kang Kristo, kundi alang lamang sa ilang kaulibgon, ilang ginanilimbungan ang mga tao, pinaagi sa ilang matahom, apan malamaton nga mga pulong. Nagbahin-bahin, nagsipak-sipak, nagsamok-samok, mga protestante, mga fundamentalist Christians, mga nasunog pag-usa, burn again. Mao ni sila ang mga samukan karon sa reliyong Katoliko. Sigig pandaot, sigig panaway, sigig pandaot ni Santa Maria, bisag way sala atong mama, ilang sigihag batikuson. Mao ni sila ang produkto ni Beelzebul, ang yawa sa pagkabahin-bahin. Sayod ko nga sakit ni paminahon sa mga nasaag, og naamoy pangutana, dali dire, kay tagaan mo panahon mangutana. Kay mao ni ang batasan sa Katoliko Magupin Forum. Katong nitambong kog pahayag sa iglesia ni Manalo, isa ka tuig na lang akong pangutana, wa gid gitubag, gigipadapas Manila. Dire sa Catholic Defender ora mismo tubagon nimo pangutana. If you are not satisfied with the answer of the question, you can support your question, and I will also support my answer. O di pagid ka kontento, moali kag 10 minutos. Paghuman ikaw na sa imong pangutanon, sumala sa imong giwali. Niya nata sa open forum, kasi na mo react, na reaksyon. Katoliko dili Katoliko, na gusto ipatinaw atong tubagon ninyo pangutana. Anong tubagon nato? 1 Pedro 3:15. Ningon San Pablo, San Pedro ang unang Santo Papa sa Iglesia Katolika, kinahanglan sa tanang panahon andam kamo mutubag sa tanang pangutana mahitungod sa inyong pagtuog sa inyong paglaom. At all times we should ready to answer questions regarding our hope and our faith. Mauning simbahang Katoliko, Magupin Forum, Miss Plaza, may isag-asa may Magupin Forum sa tuang mga vloggers, daghang kay pangutana dia. Ginatubag na to per diretso nga naman. Mao ni ang sugo sa unang Santo Papa sa Iglesia Katolika, tubagon ang tanang pangutana. Sa Iglesia ni Manalo, di man matubag, mo nang miingon og isa ka buwan pa, hulata lang kay amo pang ipadas Manila. Kung saan pagtubag, simple nga mga pangutana, di matubag sa Iglesia ni Manalo. Asa mabasa sa Biblia nga si Manalo sugo. Isaias 35, ang sugo si Cyrus, King of Persia, dili si Manalo. Nabuking ang Iglesia. Asa mabasa nga si Kristo nianig Pilipinas 1914. Aron pagtukod og Iglesia ni Manalo o Kristo. Wa gyapoy mabasa. Di yun nila matubag.
Ano mga igsoon? Kana mga sulpot nga mga sikta di ginakatubag. Mao nang mahadlok po na sila diri mo dool. Kay mabulabog ilang doktrina o makuha nilang negosyo. Mapurdoy ilang family corporation kay wa naman sila sakop kay mamalik mas Katoliko. Managihagit mo na korong nga po na. This is our general open forum portion. All non-Catholics and Catholics are invited to participate through asking questions and clarifications. Bro, nabay pangutana diha sa inyong mga vlog? Basta, kay ko wala, padayon ko diri. Lain nga pastor, niingon din sa Facebook, niingon siya, nga dili kuno Katoliko ang nag-compile sa Biblia. Og nidaog kuno ang pastor sa Baptist against Father Getgano. Kay niingon ang pastor sa Baptist nga napamatud-an sa pastor sa Baptist nga ang nag-compile sa Old Testament ang mga Hudiyo. Mga igsoon, wa gyud kasabot ang kontra. Wa gyud kasabot ang pastor. Ang tima nga gipirmahan ni Father Darwin og pastor sa Baptist, pamatud-an ni Father Darwin Getgano nga ang tibok Biblia compiled by the Catholic Church. Wa man mingos Father Darwin nga ang Old Testament compiled by the Catholic Church. Wala. Ang tibok Biblia. Busa, kung miingon ta og Old Testament, that is true, that the Jews compiled the Old Testament nga nagihimo na nilag Holy Word of God, gitawag ka nagtanak. Kung sa man ang tanak? Torah, the law, Nevi'im and the Ketuvim, the law and the prophets, and the writings, mga na ang Holy Bible, ang Holy Word of God sa mga Hudiyo. It is true that it was compiled by the Jews. Pero ang timang nga gipirmahan, ang tibok Biblia. Og nidaog si Father Darwin, nga naman, tungod kay ang Biblia, compiled kini sa simbang Katoliko, niadtong tuig 405, pinaagi sa usa ka doktor sa Biblia sa simbang Katoliko, nga mao si Santo Hieronimo, Saint Jerome, the first doctor of the Bible of the Catholic Church. Asa man ang mabasa? Collier's Encyclopedia, Volume 5, pahina 117, 118 nagingon. It was the Catholic Church who compiled the scriptures into one book, into one Latina Vulgata version. Ang sigingon sa Collier's Encyclopedia, Volume 5, pahina 117, ang simbahang Katoliko mao ay nag-compile sa tibuok Biblia. Daog si Father Darwin, napildi ang pastorotoy nga gikan sa Baptist. Mao na ang kamaturan ning son, ha? Kay daghan kayong ang mga pastorotoy diri ni dapig sa pastor. Mga ignorante man yung mga pastor, way kalibutan. Wa gani kalibot ang history, no? Adlaw kaning history kay mahibalaan man kinsay founder, asa gitukod, kinsay nagtukod, unsay kinabuhi sa founder. Ang founder sa Katoliko wala kang masabi. Nga naman, ang founder sa Katoliko, Diyos gikan sa langit, balaan, walay sala, hingpit, nabanhaw, tuwanas langit. Ang founder sa mga sulpot, si Soriano, si Manalo, si Russell, si Ellen G. White sa Salvahista, si Charles si Russell sa Siksing Giubak, nangamatay na, o hangtod karon wa na banhaw na sementeryo, nangadugta. Muna nga, wala kayong masabi sa founder ng Katoliko. Ang inaatake ng mga kapatid natin, mga sulpot, ang mga obispo, Santo Papa, mga pari, mga apostolado, ano man, kay wa man sila mahimo sa founder, kaya ang founder hingpit man. Pero kung ilang founder ang isgutan, loay kayo. Na founder sa mga sikta sa atong palibot, ilang founder rapist. Usa ni ini, usa ka rapist og mga lalaki, nilayas sa abroad, wa na kauli hangtod namatay, kaya iyang mga gwapong mga sakop, gipang rape og doon na siya dagang kaso sa NBI. Pag munaog siya sa airport, wala na, impas na, pusas. Karong bago, kinsay giwanted karon sa rape sa iyang mga choir, kabalo na mo kinsa, wanted sa FBI. Ang tinuod nga Kristo gidakop, nagpadakop. Ang mini nga Kristo nilayas, nitago. Hadlok. Nahadlok. Ano mga igsoon? Wala kayong masasabi sa founder ng Iglesia Katolika because the founder of the Catholic Church is perfect, the source of life. Kaya niya magbanhaw og tao, kaya niya gibanhaw iyang kaugalingon sa krus. Ano nga sa simbahang Katoliko o ang simbahang Katoliko
dili gyud ni malumpag. Nga naman, gisaaran kini ni Kristo ngayang mitutukod. San Mateo 16, 18, 19, ang gahom ni Satanas, dili makalumpag sa iyang simbahan. Kining nagpadayon, pag-atake o paglumpag sa simbahang Katoliko, mga sulpot, igon sa kaninila Satanas. Nga pareha raman sila style, sige panglumpag. Ang simbahang Katoliko, dili mahanaw, dili maundang, mupadayon o magari sa kalibutan. Nga naman, gisaaran sa magtutukod nga mo si Jesus, nga iyang pag-aubanan, hangtod sa katapusan sa kalibutan. Asa na mabasa sa Biblia? San Mateo 28:20. Ingon si Jesus yang simbahan, ako mag-auban kaninyo sa kanunay, hangtod sa katapusan sa kalibutan. Mao ning simbahang Katoliko, dili gani malumpag, dili mawala, dili mahanaw. Tungod kay gisaaran sa Ginoo nga iyang pag-aubanan hangtod sa kahangturan. Wa gyud mangutana? Wa na mangutana, nahadlok na si Pastor Lito, si Pastor Propeta, nanghadlok na, ang uban pa mga pastor.